Okay. Okay po, yan. Wala. Okay. Okay, so ito po yung topic natin. God is good, that's why there is hell. Okay? So alam niyo yung salitang oxymoron? Oxymoron. Okay? Yung oxymoron statement, halimbawa, yung pahayag na God is good, that's why there is hell ay maring yung magkasulungat sa unang tingin, no? Ito yung halimbawa ng isang oxymoron. Halimbawa yung dalawang word na pinagsama pero magkasulungat yung word. Ibig sabihin nun, oxymoron, ano yon word. Yung oxymoron kasi, isang figure of speech. Okay? Yung oxy means sharp at yung moron means dull. Okay? So, kung saan pinagsama ang dalawang salita na magkasalungat. Halimbawa, yung salitang oxymoron. 'Di ba? Yung dalawang salita na galing sa Grego na oxy, na sharp, at saka yung moron, dull. So, paano magiging parehong matalim at mapurol ang isang bagay, 'di ba? So, mukhang magkasalungat. So, sa parehong paraan, maraming tao ang nahirapan na pagsamahin ng dalawang katotohanan na mabuti ang Diyos at merong impyerno. So para sa kanila, kung tunay na mabuti ang Diyos, bakit meron pang hell, 'di ba? At kung may hell, mabuti pa ba ang Diyos, 'di ba? Ganun yung thinking ng ibang tao. So dahil dito may ilan na tinatanggi ang realidad ng impyerno. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran nito. Dahil mabuti ang Diyos, kaya meron tayong hell. Okay? So ano yung mga pananaw ng universalism at inclusionism? Kasi may mga nagtuturo na wala daw impyerno. Kung mapapanood nyo yung interview ni tawag doon, yung preaching ni yung biyanan ni Tony Gonzaga, may tinuturo doon, nagtuturo siya doon na parang walang hell. Yung hell, yung sinasabi niyang 70 AD na nangyari during nung nung inano nila yung yung temple, yung sinira nila yung temple, okay? So, kung ayun nga, may nagtuturo na walang impyerno at kung meron man, pansamantala lamang daw ito. Kasi sinasabi nila na pagkatapos ng isang panahon ng pagdurusa, dadalhin din ng Diyos ang lahat sa langit. So ang pinakamatinding version nito ay yung paniniwalang balang araw din ay maliligtas ang lahat, pati si Satanas. So sa unang tingin, parang makatwiran. Okay? Parang makatwiran ang argumento. Sinasabi nila na paano magiging makatarungan ng Diyos na parurusahan ang tao ng walang hanggan dahil lamang sa mga kasalanang ginawa niya sa loob ng 70 taon or 60 years old o 80 years old, di ba? So ngunit ayon sa kasulatan, hindi mapupunta ang tao sa impyerno dahil sa dami ng kanyang mga kasalanan. Ang pangunahing dahilan ng paghatol ay ang sinasadyang pagtanggi sa kaloob ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo, Jesus Christ. Okay? So hindi ka hahatulan dahil sa kasalanan ni Adan. Kasi lahat tayo ay pinanganak na may makasalanang kalikasan dahil sa kasalanan ni Adan. Okay? Yung namana natin kay Adan, yung simple nature. Kaya natural sa tao ang magkasala. Okay? Dahil may namana tayong kasalanan, so natural na sa tao ang magkasala. So tulad ng baboy na likas na gustong lumublob sa putik, likas din sa tao ang magkasala dahil sa kanyang makasalanang kalikasan or sinful nature. So ngunit hindi tayo hatulan ng Diyos dahil lamang sa kalikasang minana natin kay Adan. So hindi ka mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan ni Adan. Ang hahatol sa tao ay ang kanyang sariling pasya na tanggapin ang biyaya at kaligtasang inaalok ng Diyos kay Kristo. So kaya kailangan marinig ang ebanghelyo. Okay? Ano ang sabi sa Romans 10:17? Si Brad Joseph. Okay, Romans chapter 10, verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ.
Amen. So kaya kailangan marinig ang ebanghelyo. Dahil dito mahalagang marinig ng tao ang ebanghelyo or yung gospel, ang mabuting balita tungkol sa ginawa ni Jesus sa krus para sa kaligtasan. Sabi dito, faith comes from hearing the message, or faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So sinasabi ng Romans 10:17 na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa salita ng Diyos. So kapag narinig natin ang ebanghelyo at sumampalataya tayo kay Kristo, matatanggap natin ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Anong sabi sa Romans 10:13, Sister Daisy? Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Amen. So whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Okay? So kailangan tumawag tayo sa Diyos para tayo maligtas. So paano tayo tatawag kung hindi natin alam, kung wala tayong pananampalataya? Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? From hearing the word of God. Okay? So totoo ang impyerno ayon kay Jesus. Okay? Hindi ito haka-haka. Okay? Hindi ito invento, mismong si Jesus ang nagsalita tungkol dito. Anong sabi sa Matthew 10:28, Ate Aliyah? Matthew 10:28. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Amen. So kung hindi totoo ang impyerno, bakit ito babanggitin ni Jesus, di ba? Hindi maaring magsinungaling si Kristo dahil ang kasulatan ay malinaw na nagsasabing wala siyang kasalanan. Sabi nga sa 1 John 3:5, di ba? Hindi siya nagkasala at walang pandaraya na tagpuan sa kanyang bibig. Okay? So kaya kung sinabi ni Jesus na may impyerno, dapat natin itong seryosohin. Ang impyerno ay kasing totoo ng mga salita ni Kristo. Sa katunayan, si Jesus ang pinakamadalas magsalita tungkol sa impyerno sa buong kasulatan. Okay? Totoo ang impyerno ayon kina Pedro, Pablo at Juan. Okay? So hindi lamang si Jesus ang nagturo tungkol sa realidad ng impyerno. Maging ang mga apostol na sina Peter, Pablo at Juan ay malinaw nang nagsasalita dito. Anong sabi sa 2 Peter 2:4? Ate Faith. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell. Amen. So ipinapakita nito na mayroong lugar ng paghukom para sa mga naghimagsik laban sa Diyos. So ganito rin ang babala ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, Brad Pips, sa 2 Thessalonians 1:8. Ayun, sino dyan? Second Peter? Thessalonians. No, 2 Thessalonians 1 verse 8. In flaming fire, taking vigilance on those Vengeance. who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. So makikita natin no na may seryosong kahinatnan ang pangdagang pagtanggi sa ebanghelyo. Sabi dito, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Okay? So, samantala, paulit-ulit naman binanggit ni John, kung mababasa niyo yung Book of Revelation, ang tungkol sa lake of fire, eternal punishment at eternal death. So, maliwanag na ang impyerno ay hindi lamang isang simbolo at katangisip, kundi bahagi ng hinaharap na paghuhukom ng Diyos. Okay? So, ang realidad ng impyerno ay hindi sumisira sa kabutihan ng Diyos. Okay? Kasi may ilan na iniisip na kung totoo ang impyerno, hindi mabuti ang Diyos. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran nito. Anong sabi sa Matthew 25:41, Kuya Hope? Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, hell, prepared for the devil and his angels. Depart from Angels. me, amen. Depart from me, who you are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. So pansinin nyo, no? Hindi nilikha ng Diyos ang impyerno para sa tao. Ito ay inihanda para sa diablo at sa kanyang mga anghel.
Gayunpaman, kapag ang isang tao ay patuloy na tumatanggi sa alok ng Diyos na kaligtasan kay Kristo, pinipili niyang manatiling hiwalay sa Diyos magpakailanman. So hindi dahil nais ng Diyos na mapahamak ang tao. Sa katunayan, sinasabi sa 2 Peter na hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. So ang Diyos ay mabuti, mapagmahal at mahabagin. Ngunit bahagi rin ng kanyang kalabutihan ang paggalang sa pasya ng tao. So hindi niya pinipilit ang sino man na tanggapin siya. Iginagalang niya ang kalahayaang ibinigay niya sa tao upang pumili. So meron tayong mga free will. May mga free will tayo na pumili kung gusto mong maligtas o hindi. Okay? So ang mabuting balita, ang magandang balita ay hindi kailangan mapunta ang sino man sa impyerno. Ginawa ng Diyos ang lahat ng kailangan para sa ating kaligtasan para sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Okay? So ngayong araw, ang sabi sa 2 Corinthians 6:2, ngayon ang araw ng kaligtasan. So ang sino mang sumampalataya kay Kristo at tatanggap sa kanyang kaloob na buhay, may buhay na walang hanggan. Okay? Meron siyang buhay na walang hanggan at siya'y maliligtas. Okay? So dito makikita natin yung pandiling lang ng inclusionism at universalism. So dapat itong mga iwasan kung meron kayong na-encounter na ganito. Okay? Kasi yung inclusionism dito, yun yung paniniwala na dahil natapos na gawain ni Kristo sa krus, automatic daw na ligtas na ang lahat ng tao. Manampalataya man sila o hindi. Okay? Ayon sa pananaw na ito, lahat ay nasa kay Kristo. Na kay Kristo na at ligtas na. So hindi lamang nila ito nalalaman. So ito yung tinatawag na historical reconciliation. Then meron ding universalism. Yung universalism naman na nagtuturo na sa huli ay mapupunta rin sa langit ang lahat ng tao. Okay, ito naman ay yung kilala bilang ultimate reconciliation. Kahit si Satanas mapupunta sa langit. Yun yung paniniwala ng universalism. So sa unang tingin, napakaganda, kaakit-akit, napakinggan yung mga turong ganito, dahil binibigyang diin nila yung biyaya ng Diyos. Ngunit may isang mahalagang bagay silang sinasantabi, yung pangangailangan ng pananampalataya. Okay? So grace through faith. So totoo ang kaligtasan ay nakabatay lamang sa natapos na gawain ni Kristo. Totoo rin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Totoo rin na tayo ay hindi naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa o kombinasyon ng biyaya at gawa. Ang malinaw na turo ng Biblia ay ayon sa Ephesians 2:8-9. Sister Maricel, pakibasa. Akala ko. Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, pansinin yung dalawang salita, no? Yung dalawang salita, mahalagang salita, yung grace at faith, no? Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ngunit ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? So, paano nagkaroon ng pananampalataya? Di ba? Nabanggit ko ito kanina. Ayon sa 10:17, Ate Rain, anong sabi sa 10:17? Faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. Amen. So faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. So bago magkaroon ng pananampalataya, kailangan munang marinig ang mensahe ng Ebanghelyo. At ang pakikinig ay isang personal at malayang pagpapasya. So hindi maaaring pilitin ng isang tao na makinig kung ayaw niyang makinig. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, he who has ears, let him hear, di ba? Sa Matthew 11. So maraming tao ang nakakarinig ng tunog, ngunit hindi lahat ay tunay na nakikinig. Ang pakikinig sa Ebanghelyo ay isang conscious response ng tao sa invitation ng Diyos. Okay? So dito makikita natin yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Okay? Anong sinasabi sa Romans 1:16, Brad Joseph?
Sister Daisy? Nakamute. Nakamute. Hello, Ayan, Mali ayan, na okay na. internet namin. Bro Ramon, may ano ka tinatanong? Ano kami Ayan. nag-chat? Hindi, yung Romans 1:16. Nawala kami. Nawala. Okay. Pero narinig nyo. Wala kaming Wala kaming presentation. presentation, di namin nakita. Okay. Iyan nyo muna. Tawag dito. Naririnig. Out nyo muna tapos i-join uli. Sige. Sila muna, sila Sterea sa Romans 1:16. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Amen. So ito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Sabi dito, yun nga, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Okay? So ang kapangyarihang nagliligtas ay nasa gospel, nasa Ebanghelyo. So ngunit pansinin ang salitang, sabi dito, yung last part, for everyone who believes. So hindi sinabi ni Pablo na lahat ay automatic na ligtas. So ang pangako ay para sa mga sumasampalataya. Okay? So tinawag ni Pablo yung gospel na message of the cross at gospel of grace. So kapag narinig ng tao ang ebanghelyo at tumugon siya rito, nagkakaroon siya ng pananampalataya. Okay? At kapag may pananampalataya, tatawag siya sa Panginoon para sa kaligtasan. Okay? Ito yung proseso ng kaligtasan. Okay, ganito ililarawan ang kaligtasan sa scriptures. Una, narinig mo yung ebanghelyo. Nung narinig mo yung ebanghelyo, dumating yung pananampalataya. So nung may pananampalataya ka, tumawag ka sa Panginoon at ikaw ay naligtas. Okay? Sabi nga sa Romans 10:13, Sister Che, anong sabi sa Romans 10:13? Romans 10:13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So hindi sinasabing lahat ay automatic na ligtas. So ang pangako ay para sa lahat ng tatawag sa Panginoon. Okay? So ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. So mahalagang maunawaan na ang pananampalataya ay hindi likas na kakayahan ng tao. Ito ay kaloob ng Diyos. Okay, ang natural na bahagi ay ang ating pagpapasyang makinig sa gospel. Ngunit ang pananampalatayang nagliligtas ay gawa ng Diyos sa puso ng tao. Kaya tama ang sinasabi ng Ephesians 2:8-9 na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos mula simula hanggang wakas. Okay, hindi pinipilit ng Diyos ang tao. Ang kaligtasan ay hindi pagdadala ng tao sa langit laban sa kanyang kalooban, labag sa kanyang kalooban. Okay? Anong sabi sa John 6:37? Si Faith? Whoever comes to me, I will never drive away. At sa Revelation 22:17, Kuya Hope? Whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. So makikita natin dito, no? Ang paanyaya ng Diyos sa lahat. Ang kaligtasan ay para sa lahat, ngunit kailangan tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So totoong si Kristo ay namatay para sa lahat at sapat na ang kanyang ginawa para sa lahat ng tao. Ngunit hindi tinuturo ng Biblia na automatic na ligtas ang lahat anuman ang kanilang tugon sa Ebanghelyo. So ang malinaw na mensahe ng kasulatan ay salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So bagamat maganda at kaakit-akit pakinggan ang inclusionism at universalism, ang panganib nito ay nagbibigay ito ng maling pag-asa at maling katiyakan ng kaligtasan. So ang tunay na biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagtuturo
tungkol sa ginawa ni Kristo, kundi nananawagan din sa tao na sumampalataya at tumugon sa Ebanghelyo. Okay? Ang mabuting balita ay bukas ang paanyaya ng Diyos sa lahat. Ang sino mang lalapit kay Kristo sa pananampalataya ay hindi niya itataboy at tatanggapin ang buhay na walang hanggan. Okay? So, paano naman ang mga namatay na hindi nakarinig ng Ebanghelyo? Okay? Isa sa mga pinakamadalas itanong ay, paano naman ang mga taong namatay na hindi kailanman narinig ang Ebanghelyo? O kaya naman, paano ang mga nasa ibang religion? Diba? Katulad ng mga nandito. Diba? So, totoong mahirap itong tanong. At kung magiging tapat tayo, may mga bagay na hindi lubusang ipinapaliwanag ng kasulatan. Mas marami tayong tanong kaysa sagot sa buhay na ito. So hindi natin alam ang lahat at hindi rin tayo Diyos. Kaya mahalagang tandaan ang paalala ni Pablo. Anong sinasabi? Brad Pips, sa paalala ni Pablo sa 1 Corinthians 4:6. Do not go beyond what is written. So do not go beyond what is written. Okay? Kung wala sa Bible, wag na tayong mag-away-away. Okay? Sa halip na mag-isip-isip ng mga bagay na hindi malinaw na pinapahayag ng Diyos, dapat tayong manatili sa malinaw na sinasabi ng kasulatan. Okay? So ang malinaw na nakasulat ay ang turo ng Biblia ay ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos para sa lahat ng tao. So, nais ng Diyos na maligtas ang tao at inaalok niya ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ngunit tulad ng anumang regalo, kailangan mo itong tanggapin. Okay? Maaring ibigay ang regalo sa iyo, ngunit hindi ito magiging sa iyo hangga't hindi mo ito tinatanggap. So, ganito rin ang kaligtasan. Ang regalo ay para sa lahat, ngunit ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya habang naririnig mo ang Ebanghelyo o yung Gospel, meron kang pagkakataong tumugon sa paanyaya ng Diyos. So huwag mong ipagpaliban ang pagtanggap sa kanyang biyaya. Okay? So ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa impyerno? So hindi natin kayang talakayin ng lubusan ng lahat ng detalye tungkol sa impyerno. Ngunit mahalagang magkaroon tayo ng pangkalahatang pagkaunawa na itinuturo ng kasulatan. So dito makikita natin yung Sheol sa Lumang Tipan. Okay? Sa Lumang Tipan, ang salitang Hebrew na ginamit ay Sheol. So karaniwang ito tumutukoy sa lugar ng mga patay o sa libingan. Okay, sa pangunawa ng mga tao noon, ang lahat ng namamatay, matuwid man o masama, ay bumababa sa Sheol. Ito rin ay nilarawan bilang nasa ilalim o nasa kalaliman o pinakamababang bahagi ng lupa. Okay? Pangalawa, yung Hades at yung Paraiso. So sa panahon ng Bagong Tipan, karaniwang sa mga Hudyo ang paniniwala ang mga matuwid ay napupunta sa isang lugar ng kaaliwan o tinatawag na paradise o Abraham's bosom. Samantala, ang mga masasama naman ay napupunta sa Hades, isang lugar ng pagdurusa at paghihintay ng paghukom. Okay? Then yung Gehenna. Yung Gehenna ang salitang ginamit ni Jesus. Kapansin-pansin na kapag nagsasalita si Jesus tungkol sa impyerno, madalas niyang gamitin ang salitang Gehenna. Okay? So, Greek word, Gehenna. Ang Gehenna ay isang lugar na kilala bilang tambakan ng basura na laging may apoy. Ginamit ito ni Jesus bilang larawan ng walang hanggang paghukom at kaparusahan. Hindi ito simpleng simbolo lamang. Ginagamit ito ni Jesus bilang seryosong babala sa mga taong tumatanggi sa Diyos. Okay? Then yung Lake of Fire. Sa aklat ng Revelation, mababasa natin ang tungkol sa Lake of Fire na inilarawan bilang huling hantungan ng kamatayan, Hades at ng mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So anuman ang iba't ibang pananaw tungkol sa mga detalye ng impyerno, malinaw ang isang bagay.
merong darating na paghukom at paulit-ulit itong itinuturo sa kasulatan. Okay? So bakit ito mahalaga? Bakit ito mahalaga? Kasi minsan hindi komportable pag-usapan ng impyerno. Ngunit hindi natin maaring tanggihan ang isang katotohanan dahil lamang mahirap itong tanggapin. Kung naniniwala tayo sa otoridad ng kasulatan, kailangan nating seryosohin ang mga babala nito. Higit sa lahat, kailangan natin pakinggan si Jesus dahil siya mismo ang nagbabala tungkol sa paghukom at nagbigay rin ng daan upang tayo ay maligtas. Okay. So, sino ang mapupunta sa impyerno? So, kung tayo ang tatanungin, malamang may mga tao tayong naisip na karapat-dapat mapunta sa impyerno. Ngunit ang katotohanan na hindi tayo ang Diyos. Siya lamang ang ganap na nakakaalam ng puso ng tao at siya lamang ang matuwid na hukom. Ang isang seryosong bagay tulad ng impyerno ay hindi dapat nakabase sa ating opinyon o hula. Okay? Kailangan natin tignan kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Mahalagang tandaan na hindi nilikha ng Diyos ang impyerno para sa tao. Ayon kay Jesus. Anong sinasabi ulit sa Matthew 25:41? Sila Brad Joseph? Wala pala dito. Hindi ko nasulat. Okay, sabi dito sa Matthew 25:41, "Depart from me who are cursed into the eternal fire, prepared for the devil and his angels." So, ang original na layunin ng impyerno ay para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Okay, at hindi para sa sangkatauhan. So, bukod dito, malinaw din sinasabi ng Biblia na ayaw ng Diyos na may mapahamak. Sabi yan sa 2 Peter 3:9. Ayan, Brad Joseph, pakibasa. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come. Ayun, so hindi hangad ng Diyos ang kapahamakan ng tao. Ang nais niya ay ang lahat ay lumapit sa Kanya at magsisi. Okay? Magsisi. Ano ba talaga ano ba ang pagsisisi? Ano ba talaga yung pagsisisi? 'Di ba last week na tackle natin 'to? Okay. Yung pagsisisi kasi maraming tao ang may relihiyosong pananaw tungkol sa pagsisisi. Kadalasan iniisip nila na ito ay pag-iyak, pagsisisi at pagsisisi sa kasalanan o matinding guilt or remorse. Bagamat maaring kasama ang damdamin, mas malalim ang kahulugan ng repentance sa Biblia. Kasi ang salitang Griego para sa repentance ay metanoia. Mula sa dalawang salita, meta, yung pagbabago or change, and nous, isip or mind. Okay? So sa madaling salita, ang repentance ay nangangahulugan ng pagbabago ng isip or change of mind. Ito ay pagbabago ng pananaw tungkol sa Diyos, sa kasalanan, kay Kristo at sa parahan ng kaligtasan. Okay? So ano ang nagdadala sa tao sa pagsisisi? So madalas iniisip ng reliyon na ang takot, guilt o emotional altar calls ang nagdadala sa tao sa pagsisisi. Ngunit iba ang sinasabi ni Pablo. Anong sinasabi ni Pablo, Sister Daisy? Romans 2:4. The goodness of God leads you to repentance. Ayun. Ang nagdadala sa tao sa tunay na pagsisisi ay hindi una yung takot, kundi ang kabutihan at biyaya ng Diyos. Yung the goodness of God. Okay? So kapag nakita ng tao kung gaano kabuti, mapagmahal at mahabagin ang Diyos, nagbabago ang kanyang puso at isip. Okay? Halimbawa, bibigay ako ng halimbawa. Ayan, kilala nyo yan. Yung dinala ng nagtaksil. Okay? So makita natin dito yung babaeng nahuling nagkasala at dinala kay Jesus, yung nahuli na adultery. Okay? Sa halip na atulan siya ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Neither do I condemn you. Go and sin no more. Okay? So pinakita ni Jesus ang kanyang biyaya. So kalaulan, nakita muli ang babaeng ito na umiiyak sa paanan ni Jesus, pinapahiran ng kanyang mga luha ang mga paan ng Panginoon at ipinapakita ang kanyang pagmamahal at pagsamba. So ang biyayang tinanggap niya kay Kristo ang nagbago sa kanyang buhay. Ganun din, sino
nakakakilala dito? Sino tong nasa taas ng ng puno? Sinong makaula? Si Zacchaeus. Ayun, si Zacchaeus, okay? So, ganito rin ang nangyari kay Zacchaeus. Okay? Kilalang tax collector. So, sa paningin ng maraming tao, makasalanan siya at hindi karapat-dapat. Ngunit pinuntahan siya ni Jesus at nakisalo pa sa kanyang bahay. So, dahil sa biyayang ipinakita ni Jesus, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Di ba? Sabi ni Zacchaeus, half of my possession I give to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. So, pagkatapos ito ay sinabi ni Jesus, today salvation has come to this house. So, hindi pagbabanta ang nagpapabago kay Zacchaeus, kundi ang biyaya ng Diyos. Okay? So, ang kapangyarihan, balik tayo sa tanong. Sino ang mapupunta sa impyerno? Number 1, yung mga reliyoso ngunit hindi matuwid. So, maaring ikagulat ito ng marami, no? Ngunit ayon sa mga salita ni Jesus, isa sa mga grupong nangangarid na mapahamak ay hindi ang mga taong walang relihiyon, kundi ang mga relihiyoso ngunit hindi matuwid sa harapan ng Diyos. So, malagang maunawaan na magkaiba ang pagiging religious at pagiging righteous. Okay, ang pagiging religious ay tungkol sa pagsunod sa mga rituals, tradition, at sa gawaing panrelihiyon. Ngunit ang pagiging righteous ay ang pagiging tama ang katayuan sa harapan ng Diyos. So ang katuwirang ito ay hindi natin nakakamit sa pamamagitan ng ating sariling gawa, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:21, Ate Aliyah? God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Amen. Second Corinthians 5:25. Amen. Thank you, Ate Aliyah. So, ang katwirang ito, yung righteousness na ito ay mula sa Diyos na matatagpuan natin kay Kristo at tinatawag na gift of righteousness. Regalo din to. No? Yung righteousness, regalo din ito. Okay? Once tinanggap mo si Jesus bilang yung Diyos at tagapagligtas, it follows yung righteousness. Okay? So, hindi lahat na nagsasabing Lord, Lord ay righteous. Okay? Malinaw na sinasabi ng kasulatan. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:21. Si Kuya Ramil, Brad Ramil. Ano yun, bro? Brad Ramil, Matthew 7:21. Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Ayan. So, hindi lahat na nagsabing Lord, Lord ay righteous, no? So, pansinin niyo yung salitang not everyone. Sa unang sentence, not everyone. So, hindi sapat ang pagsasabing kilala natin si Jesus. Hindi sapat ang reliyosong pananalita o pagiging aktibo sa simbahan. Ang mahalaga, ang tanong ay ano ang kalooban ng Ama? So, ano ang kalooban ng Ama? Madalas iniisip natin o iniisip ng tao na ang kalooban ng Diyos ay puro pagsunod sa mga utos at paggawa ng mabubuti. Ngunit si Jesus mismo ang sumagot. Ano sabi, Sister Che, sa 6:40? John 6:40. John 6:40. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day. Amen. So ito yung kalooban ng Ama. So napakalinaw ng talata. Ang kalooban ng Ama, tumingin sa anak, who looks to the Son, at yung pangalawa, believes in him, sumampalataya sa anak. At ano yung pangako? Ang pangako ay buhay walang hanggan at pagkabuhay na muli sa huling araw. So hindi sinabi ni Jesus na maliligtas ang lahat ng relihiyoso. Ang pangako ay para sa mga tumitingin at sumasampalataya sa Kanya. Okay? Ano ang babala? Okay. Wala.
So ano ang babala ni Jesus sa mga reliyoso? Mas nakakagulat ang sumusunod na talata. Ayan, ano sabi sa Matthew 7:22? Staria? Matthew 7:20-23. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Okay. At ano pa sinabi ni Jesus? Pakituloy na rin. Verse 23. Verse 23, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Amen. So nakakagulat, no? Dahil ang mga taong ito ay nagprophesy, ano pa, nagpalayas ng demonyo at gumawa ng himala. Yung nagprophesy, ibig sabihin nangaral. Okay? Ngunit hindi sila kinilala ni Jesus. Okay? So bakit hindi kinilala ni Jesus? Dahil ang kanilang tiwala ay nasa kanilang mga ginawa at hindi sa anak ng Diyos. Abala sila sa religion, ngunit hindi nila tunay na tinanggap ang kalooban ng Ama, ang sumampalataya kay Kristo. Okay? So ano ang panganib ng reliyon na walang Kristo? Ang reliyon na gawa ng tao ay kadalasang nakatuon sa mga regulasyon, mga rituals, mga tradisyon at mga gawa. Ngunit maaring maging abala ang tao sa reliyon habang hindi naman tunay na nakakakilala kay Kristo. Kaya nga sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, ano sabi niya, Brad Pips? Sa Matthew 23:33. You snake, you brood of viper, how will you escape being condemned in hell? Amen. So hindi sinabi sa mga kriminal o sa mga ateista. Sinabi ito sa mga leader na religious, ngunit tumanggi kay Kristo. Okay? So hindi mapupunta sa impyerno ang tao, hindi tungkol sa dami ng kasalanan, kundi sa pagtanggi sa anak. So sa pananaw ng mayakda, ang sentrong issue ay hindi lamang ang dami ng kasalanang nagawa ng tao, kundi ang kanyang tugon kay Hesus Kristo. Anong sinasabi sa 1 John 5:11-12, Ate Faith? God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. Amen. At ano pa sinabi ni Jesus, Kuya Hope, sa John 5:24? Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Death to life. Amen. So ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesus Christ lamang. Okay? Okay? So sino ang mapupunta sa impyerno? Una, yung mga religious ngunit hindi matuwid. Pangalawa, yung hindi muling ipinanganak or not born again. So ito ang kalawang grupo na nanganganib sa impyerno. Ang ikalawang grupong binanggit sa kasulatan na nanganganib na mapahamak ay ang mga taong hindi born again. Maaring magbigat pakinggan ang pahayag na ito, no? At alam kong hindi lahat ay sasang-ayon. Ngunit mananatili ako kung ano ang itinuturo ng Biblia. Ano ang ibig sabihin ng born again? Okay? Una, linawin natin ang kahulugan. Kapag sinabi kong born again, hindi ito tumutukoy sa isang denomination o sa isang religion, simbahan o religious affiliation. Ang tinutukoy nito, ang born again ay ang spiritual na karanasan kung saan ang taong patay sa espiritu ay binigyang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ito ay tinatawag ng Biblia na regeneration o bagong kapanganakan. So, ang turo ni Jesus kay Nicodemus. Okay? So, malinaw na itinuro ni Jesus kay Nicodemus. Anong sabi sa John 3:3? Brad Joseph, sa John 3:3 muna. I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he born again. So, nagulat si Nicodemus, no? Sabi niya ito, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So, nagulat si Nicodemus sa tinanong kung paano ito mangyayari. Then, anong sinabi ni Jesus? John 3:5? Ate Daisy?
No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Amen. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. At dinagdag niya pa sa John 3:7, Ate Aliyah. Ano sabi ni Jesus? John 3:7. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Amen. So, yun. Ano ba yung kahulugan na sinasabi ni Jesus dito? Kasi ang born again ay hindi physical na kapanganakan, kundi spiritual birth. So, ginamit ni Jesus ang natural na kapanganakan bilang illustration. So, ang natural birth ay may seed ng tao, di ba? Ganon din ang spiritual birth ay gawa ng Diyos. So, ayon sa mas malawak na konteksto ng Biblia, dito sa water and spirit, ang water ay tumutukoy sa salita ng Diyos o sa gospel, okay? Sa specific gospel. Ang spirit ay ang banal na espiritu. So kapag ang tao ay pinanganak muli, ang kanyang spirit ay binibigyang buhay ng Diyos. Okay? So hindi ito option. Ito ay kailangan. So pansinin niyo ang sinabi ni Jesus, you must be born again. Okay? So hindi ito suggestion. Ito ay necessity, hindi ito option. Ito ay necessity. So kapag walang bagong kapanganakan, anong sinasabi ni Jesus? Hindi ka makakakita ng kaharian ng Diyos. No one can see the kingdom of God. Ano pa? No one can enter the kingdom of God. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. At kung hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, ang malinaw na implication ay mawawala ka sa walang hanggang mapupunta ka sa walang hanggang kapahamakan o sa makatuwid ay sa impyerno. Okay? So bakit ito napakahalaga? Kasi ang kaharian ng Diyos at ang impyerno ay magkaibang destination. Ang born again ay papasok sa kaharian ng Diyos, ang hindi born again ay hindi makakapasok. Kaya ang tanong ay hindi lang religious ka ba, kundi ipinanganak ka na bang muli kay Kristo. Okay? So ang gawain ng Diyos sa bagong kapanganakan ay hindi dahil sa mabuting tao, hindi dahil sa religious o pagsisikap, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So ang Diyos ang nagbibigay sa espiritu ng tao na dati ay patay dahil sa kasalanan, okay? Ang Diyos ang nagbibigay buhay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Okay, sino ang mapupunta sa impyerno? Yung mga religious, ngunit hindi matuwid, hindi muling ipinanganak o yung mga not born again. At yung pangatlo, yung tinanggihan ang gospel of grace. Ito ang ikatlong grupo na mapapahamak. Ito yung ikatlo at huling grupo ng mga tao na binabanggit sa kasulatan na papupunta sa kapahamakan ay ang mga tumatanggi sa gospel of grace. So mahalagang linawin na hindi ipinapadala ng Diyos ang tao sa impyerno dahil sa kasalanan ni Adan. At hindi rin dahil sa dami ng kasalanang nagawa niya sa buong buhay, kundi hindi iyon ang basihan. Okay? Kasi kung yun ang magiging basihan, magiging questionable ang justice ng Diyos. Okay? Ang katotohanan ay ito, ang tao ay nagkakasala dahil siya ay pinanganak na may sinful nature. Okay? Kaya tayo nakagawa ng kasalanan dahil namanan natin yung kasalanan ni Adan. Okay? Yun yung sinful nature. So automatic yun. Kasi natural sa tao ang magkasala eh. Ang tao kasi makasalanan, kaya natural sa tao ang magkasala. Okay? So, si Kristo at ang walang kasalanang kalikasan or simple nature. Si Jesus ay hindi nagkasala dahil wala siyang simple nature. Okay? Hindi siya nagkasala kasi wala siyang simple nature. Siya ay hindi mula kay Adan sa makasalanang paraan.
kaya wala siyang inclination sa kasalanan. Okay? So kung ang tao ay pinanganak na walang simple nature, hindi siya naturally magpapatuloy sa kasalanan. Ngunit dahil tayo ay pinanganak kay Adan, may tendency tayo sa kasalanan. Okay? So ang isang kasalanan na nagdadala sa kapahamakan. Meron lang isang kasalanan na nagdadala sa impyerno. Okay? Malinaw sa scripture yung kasalanan ito. Ito yon. Ang tao ay hindi hatulan dahil sa kasalanan ni Adan, kundi dahil sa personal na pagtanggi sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito yung tinutukoy na isang kasalanan. Okay, ang conscious rejection ng gospel of grace at ang hindi paniniwala kay Jesus at sa kanyang finished work sa cross. Okay? Okay, sinabi ni Jesus tungkol sa kasalanan, sinabi ng Panginoon, ano sabi niya dito? Ayan, sila Stareya. He will convict the world of sin because they do not believe in me. Ayan, ito yung sabi ng Panginoong Yesus tungkol sa kasalanan, yung pag-reject sa Kanya. He will convict the world of sin because they do not believe in me. So makikita dito na ang pangunahing sin na binibigyan diin ng Holy Spirit ay ang unbelief kay Kristo. Hindi ito tungkol sa dami ng kasalanan, kundi tungkol sa pagtanggi sa tagapagligtas. Okay? So ano ang responsibilidad ng tao? So ang pagiging nasa kay Adan ay dahil sa birth. Okay? Pero ang pananatili roon ay dahil sa personal choice. Pwede kang manatili doon o hindi. Pwede kang manatili kay Adan. It's your choice. Okay? Pwede ka rin naman kumilala sa Panginoong Yesus. It's your choice. Okay? Kapag ang tao ay ayaw makinig sa gospel, hindi siya magkakaroon ng pananampalataya. Di ba? Anong sabi sa Romans 10:17, Brad Pipo? Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Amen. Ang hearing ng gospel ay hindi accident. Ito ay conscious decision. Kaya sinabi ni Jesus, di ba, he who has ears, let him hear. So kapag narinig ang gospel, maaring dumating ang faith sa'yo. At kapag may faith, ang tao ay tatawag sa Panginoon. At ang sino mang tatawag ay, anong mangyayari, Ate Faith? Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So ang sino mang tatawag ay maliligtas. Okay? So ano ang babala ni Pablo? Kuya Hope. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. So ang salitang no here ay sa Greek word ay eido. May idea ng to look on. So ibig sabihin ang mga taong hindi tumitingin sa Diyos para ang mga taong hindi tumitingin sa Diyos para sa salvation, kundi sa sarili, religion o good works o riches ay naliligaw. Okay? Kung sino yung mga taong tumitingin sa kanilang sarili, sa religion, good works at sa kayamanan, ito yung mga taong naliligaw. At yung salitang obey dito, upako sa Greek word, ibig sabihin to hear and submit. So hindi sapat ang marinig lang ang gospel. Kailangan itong tanggapin at paniwalaan. Okay? So ang tunay na gospel, tinawag ni Pablo na message of the cross and gospel of grace. Oh, by the way, ano nga ba uli yung gospel? Di ba napag-aralan natin to? Sinong makakasagot? Sagot na. Open your mic. May prize kayo. Ayan. Sige. Yung pagkapanganak po ni Jesus Christ, saka yung buhay niya, and yung pagkamatay din po niya, and pagkabuhay niya muli. Amen. So yun yung mabuting balita, no? Yung pagkamatay ni Jesus Christ, yung pagkalibing sa Kanya, at yung pagkabuhay niyang muli after 3 days. So yun yung gospel. Okay?
Ayan. So, tinawag ni Pablo yung message of gospel, yung gospel na message of the cross, 'di ba? At saka gospel of grace. Ngunit nagbabala si Pablo. Ano yung babala ni Pablo? Sa Galatians 1:6-7, Brad Ramil. I am astonished. I am astonished that you are quickly Deserting. deserting the grace of Christ and turning to a different Gospel. gospel. Amen. Salamat, Ate Gwen. Ayun. Galing ni Ate Gwen. So, merong babala si Pablo. Sabi niya dito, I am astonished that you are so quickly deserting the grace of Christ and turning to a different gospel. So, merong gospel, merong different gospel na binabahagi yung taga Galatians. Una, nakapokus sa works yung gospel nila. Pangalawa, halo yung gospel nila, may grace plus law. At pangatlo, walang tunay na grace. Okay? Ngunit sinasabi ni Pablo, kahit sino, sabi niya, kahit anghel pa yan, na magturo ng ibang gospel. Anong sabi ni Pablo? Sumpain. Sabi niya, ka-curse. Ibig sabihin, go to hell. Okay? So mabigat yung babala ni Pablo sa mga taong nagtuturo ng maling gospel. Okay? So ito yung mabigat na katotohanan. Ang tumatanggi sa gospel of grace ay hindi lang tumatanggi sa message, kundi tumatanggi kay Kristo mismo. Anong sabi ni Pablo sa Philippians 3:19? Brad Joseph? Their destiny is destruction. Okay, their destiny is destruction. Ito yung mga taong tumatanggi sa gospel of grace o kaya sa gospel. Pero sa kabilang banda, ang tunay na believers ay may ibang destiny. Ano yung destiny ng mga believers, Sister Daisy? But our citizenship is in heaven. But our citizenship is in heaven. Ito yung mga tumatanggap sa gospel. Ano ang sinasabi ni Jesus sa Matthew 7:13, Ati Aliyah? Well, ayan. Enter through the narrow gate. Wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Matthew 7:13. Ayan. Ito yung mga kung ilan ang mapupunta sa impyerno. Ayan. Sabi ni Jesus, enter through the narrow gate. Wide is the open and broad is the road that leads to destruction, yung hell, and many enter through it. So, ibig sabihin, ilan yung mapupunta sa impyerno? Many. Okay? Yung salitang many dito, sa Greek word ay polus, ay hindi lang maraming tao, kundi napakaraming tao. So, ibig sabihin, maraming tao ang nasa broad road na papunta sa destruction o sa hell, habang ang ilan ang nasa narrow gate na si Kristo. Konti lang yung pupunta sa may skip na gate. Ito yung papunta kay Kristo. Ito yung mga tumatanggap kay Kristo. Okay? So, ang babala sa maling katuruan, may mga katuruan tulad ng inclusionism, universalism, at preterism na nagsasabing wala ng loss at lahat ay saved na. So kung gayon, mawawala ang kahulugan ng evangelism at yung Great Commission, di ba? Pero malinaw ang utos ni Jesus. Go and make disciples of all nations. So may loss. Kaya kailangan abutin sila. Kaya kailangan na may mag-disciple sa kanila para maligtas sila. Okay? So conclusion, ang impyerno ay totoo. Okay? At ang gospel ay totoo rin. So, ang pangunahing issue ay hindi religion, good works, or moral life. Okay? Ang tanong ay ito, ano ang gagawin mo kay Jesus Christ? So, ang tumanggi sa Kanya ay tumatanggi sa buhay. Ngunit ang sino man tumatanggap sa Kanya ay may eternal life.
Kaya kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, ito na yung panahon. Amen? Okay, dadako na tayo sa ating mga tanong. Tatawag ako. Okay. Okay. Okay, sinong sasagot? Sa tatlong grupong talakay, yung religious but not righteous, not born again, rejected the gospel, saan mo nakikita ang pinaka-dangerous para sa isang tao at bakit? Sinong sasagot? Ako po. Sige, Sasagot po ako. sige, Ate Elia. Religious but not righteous po. Kasi yung ano po, religious po sila po, meaning po, they are exposed to more like believers po. For like example, like growing believers po. Baka po mamaya po ma-influence po sila po sa ways po nila na yung shallow, yung parang religious pero hindi po righteous. Yung pag one-sided po nila po sa buhay nila, baka po ma-influence po yung ibang tao dun. Kaya yun po yung iniisip ko po pinaka-dangerous po out of the three po. Kasi meron kasi nagsasabi, meron kasing naniniwala na dahil religious sila, mapupunta na sila sa langit, 'di ba? Maraming ganyan eh. Kaya ano, 'di ba yung kasi 'di ba kung makikita natin yung mga Pariseo, 'di ba? Napaka-religious, napaka talagang reliyoso nila, no? Pero kasi sa palagay din nila kasi ano eh, talagang ligtas sila eh. Hindi nila alam na ano, hindi nila alam na hindi tumitingin si God sa ano sa mga good work o sa mga religious inward na ano, 'di ba? So ito, ayan. Kasi yung not born again kasi ang born again kasi minsan kasi iniisip nila yung ano eh, ano din to eh, parang yung ano dito, religion din kasi yung yung born again. Kasi iniisip nila yung ano na yung born again parang religion siya. So, konti lang yung ano dito, yung mas marami talaga yung ano, yung religious but not righteous. Okay? Tapos yung rejected kasi marami din namang ano, nagre-reject sa gospel kahit naririnig nila yung gospel. Kasi minsan kasi kung ano yung pinaniniwalaan nila, doon na sila nag-stick eh. 'Di ba? Minsan lalo na yung mga ano Catholic, 'di ba? Sagrado Katoliko. Tinapon yung susi, 'di ba? So hindi mo na sila mamano. Kaya kailangan talaga ano, yung intervention lang talaga ng Panginoon ang magpapabago sa kanilang puso. So hindi ang tao, okay? So kailangan talaga marinig yung gospel kasi yung gospel talaga yun yung may power for salvation. Okay? Hindi po yung ano, yung tao. Hindi tayo, okay, yung gospel. So kaya kailangan lagi nating pinipreach or sinishare yung mga tao tungkol sa gospel. Okay? Ayan. Sinong sasagot? Dito. May times ba naging religious ka pero hindi talaga nakasentro kay Kristo ang faith mo? Me. Ako. Sige, Ramil. Kasi that time na nasa Catholic pa ako, feeling ko religious ako. Feeling ko pag nagsisimba ako, iniisip ko yung mga magandang kumbaga paggawa ng mabuti. Isa sapat na. Pero napakalaki pala ng difference. Nung nakilala ko si God sa pagkakilala ko sa iba pala yung pagkakilala mo sa isang relihiyon, pero iba yung pagkakilala mo kay God talaga. That is the big difference. Amen. Ganun din ako nung bata ako eh. Nung bata ako talagang ano, linggo-linggo. Lalo na nasa Catholic school ako, nag-high school eh. So, talagang religious yung ano, every Friday may misa, Sunday kailangan magsimba. So talagang diehard ako noon na ano, magsimba sa Catholic. Pero praise God,
binago ng binago yung paniniwala ko doon. So, okay. Baka ayan, sige, mamaya na lang. So dito, okay, magtatawag na lang ako. Okay? Sinong gustong sumagot? Ano yung pagkakaintindi mo ngayon sa Gospel of Grace kumpara sa dati mong understanding? Sino sasagot? Mr. Daisy. Yung Gospel of Grace is the gospel na. Kumpara sa dati mong understanding. Ano ba yung pagkakaunawa mo dati sa gospel dati? Kumpara ngayon na pag-aralan mo na yung gospel. Basta dati, ang alam ko, pag sinabing gospel nga, yung salita ng Diyos na nandun nga yun yung lahat ng Sa Biblia. nasa Biblia na na kailangan nating sundin at ano. Pero ngayon, nung na-discuss na, mas malinaw na yung Focus na lang. yung kung ano ba talaga yung gospel. Certain part. Amen. Certain part lang. Amen. O yun, alang yung gospel talaga nakapokus lang talaga siya kay Jesus Christ eh. 'Di ba? Kasi yung Biblia, pag sinabi nating word of God, minsan kasi kasama din yung mga law, 'di ba? Yung mga number, yung law, 'di ba? Especially yung law. Oo. 'Di ba? Maraming law. Yung pagsunod sa law, 'di ba? Kasi yung pag sinunod mo yung law, 'di ba? Hindi ka naman maliligtas, 'di ba? Hindi ka naman maliligtas doon, 'di ba? Kasi 'di ba? Hindi naman nagliligtas yung law eh. Kasi sabi sa sa kasulatan, para kasi yung mga Udyo kasi sinusunod nila yung law para maligtas sila, okay? Pero ang sinasabi sa Bible, kahit isang kautusan ang hindi mo masunod ay parang hindi mo na lahat nasusunod. So ibig sabihin, kailangan mo ma-perfect yung law and no one can perfect the law. Okay? So ibig sabihin, yung law na yon ay hindi nagliligtas ng kaluluwa. Okay? So hindi mo kasi siya ma-perfect eh. Pero dahil kay Jesus Christ, si Jesus Christ na ang nag-perfect ng law. Sino yung sumunod sa law para masunod yung perfect na ni Jesus yung law. Nasunod niya lahat ng law. So kailangan for we to perfect the law, we need Jesus Christ. Kaya napunta tayo sa kaya naging righteous tayo. Okay? Not because nasunod natin yung law, but because of Jesus Christ who perfect the law. Okay? Okay, sino ito? Ako naman po, Sige. Brother Raymond, dati yung gospel sa akin, yung kaligtasan, inisip ko nawawala siya. Tapos, iniisip ko pag hindi ako nakasunod sa sinasabi sa Bible, example, yung pag may lumapit sa'yo, dapat maging compassionate ka, abutan mo siya, pag may nangutang sa'yo, pahiramin mo, pag may nangangailangan ng tulong, kahit wala ka, magbigay ka, kahit mangutang ka, kasi isip ko, pag hindi ko siya nagawa, hindi matutuwa si Jesus sa akin, malulungkot siya, kasi Jesus is compassionate, He is kind, He is loving, ganon. Tapos nung nalaman ko yung malalim na kahulugan nung gospel, actually pag lagi ko siya inaalala, pag ito yung topic, talagang ang laki ng baon sa heart ko kasi pinalaya ako. Pinalaya dun sa ganung paniniwala. Yung nalaman ko yung 5 solas, yung malalim na pangunawa sa kaligtasan, tsaka sa doctrine ng salvation, doctrine of grace, yung scripture alone, sa salita lang ng Panginoon, grace alone, faith alone, Christ alone, for God's glory alone. Nung naintindihan ko siya, tumatak siya sa heart ko, doon ako totally lumaya na ang kaligtasan pala hindi nawawala, hindi sa kaya kong gawin o nagagawa ko, kundi doon sa blood ni Jesus Christ na binuhos niya noon pa hanggang ngayon sa akin. Yung mga kasalanan ko noon, ngayon at darating pang pagkakasalay na patawad na. At dahil lang sa biyaya niya na patuloy na nagtitiwala sa kanyang grasya, yun ang magtatawid sa akin upang sa dulo ng aking buhay, mananatili pa rin ako sa kamay niya dahil hawak niya ako. Sabi niya, hawak niya ako at ni God the Father. Ibig sabihin, sila may hawak sa akin kaya hindi mawawala yung kaligtasan na yun. Doon ako lumaya, doon ako nagkaroon ng, alam mo ba yung ginagawa mo ang isang bagay na mabubuti, hindi dahil
para ma-please mo yung tao, hindi dahil iniisip mo matutuwa sila. Ginagawa mo siya dahil yun na ikaw eh. Yun na yung damdamin mo, yun na yung character mo, yung character mismo ni Jesus Christ na impart na siya sa'yo. Kaya doon ako nagkaroon ng alam niyo po, yung nagkaroon ako ng yung wala yung burden, wala yung burnout, parang hindi ka napapagod na kahit na niloloko ka na pag tumulong ka, it's okay kasi hindi naman ikaw ang niloloko nila si Jesus. At lahat ng ginagawa mo na siya dahil kay Jesus, hindi na dahil sa sarili mo, hindi na dahil sa kanila kasi tinitingnan mo sila na ano man ang ginagawa mo, gagawin ko ito for the glory of God. Kaya nga sabi, ang kaligtasan niligtas ka for the glory of God. Ang kaligtasan na tinanggap ko, mag-action siya para papurihan ko ang Panginoon ko. Amen. Amen. So it's true, no? We are already forgiven. Yung mga past sin natin, present sin at yung future sin. So it doesn't mean na forgive na yung mga kasalanan natin. We have the license to do the sin, okay? Hindi yung lisensya para magkasala tayo, okay? Next. Bakit mahalaga na malinaw ang distinction ng grace versus works sa kaligtasan? Sino sasagot? Sa kila Pips, Brad Pips. Diyan, sa inyo. Bakit mahalaga na malinaw ang distinction ng grace versus works sa kaligtasan? Sige ako na lang. Sige. Yan, yung grace, dito unahin ko yung sa work. Okay. Yung sa work kasi, naka-base to sa atin na tao, yung kakayanan natin. Yung grace kasi, naka-base yan sa kung ano yung kayang gawin ng Lord. Infinite. Diba? Yung hindi nga natin deserve. Amen. Pinagkakaloon. So, yun yung pagkakaiba niya ng grace tsaka work. Kaya ang sinasabi, we cannot save through our good works. Amen. It's only by the grace of God. Ano? Amen. So, yan. Yeah, tama. Okay. Yun. Kasi yung works kasi automatic na yan eh. Once you receive the grace of God, 'di ba? It's automatic yan eh. It's automatic na magkakaroon ng gawa. So ibig sabihin, pag na-receive mo yung biyaya ng Diyos, automatic may gagawin ka eh. Gagawa ka ng yung mga mabubuting gawa, yun yung mga gagawin mo. Ano yun? Bunga yun. Bunga ng grace na tinanggap mo. Okay? So it's not, hindi siya part ng kaligtasan mo kasi yung grace ni God ay sapat na. Okay? So hindi mo na kailangan dagdagan yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kasi pag dinagdagan mo yun, ano na yun? Parang sinasabi mong hindi sapat yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. Okay? So works is our is a fruit ng ating grace or yung ating kaligtasan. Okay? Ligtas tayo kaya tayo gumagawa ng mga mabubuting gawa. Okay? So, ayan. Paano mo ipapaliwanag sa isang tao na ang kaligtasan ay by grace, through faith at hindi by works? Ayan. Si Brad Ramil. Si Brad Ramil mainit itong mag-share ng sa mga tao eh. Bali, actually, pag ina-approach mo siya, dapat talaga mag-share ka ng Bible verse. Kasi ipinapakilala mo dito hindi yung sarili mo o hindi yung kaalaman mo. Kailangan kasi ipakita mo sa kanila kung saan nagbabase yung mga sinasabi mo. At dapat hindi rin makikita sa dun lang. Kumbaga, kailangan makita rin sa gawa mo. Kailangan makita kanila na nagbago ka. Yung result ng grace na natanggap mo, yung fruits of the Holy Spirit na natanggap mo, dapat makita rin nila. So, para yung sinishare mo sa kanila, parang katanggap-tanggap nila. Amen. Ayan. Tsaka dapat kailangan talaga meron kang mga verse na pinapakita. Okay? Kasi yung tao kasi lalo na kung sinishare natin ay sa unbeliever, talagang meron silang may mga lalo especially Catholic, 'di ba? Parang hindi sila naniniwala na na tanggapin mo lang si Jesus maliligtas ka na. Ibig sabihin kasi sa kanila yung paniniwala nila, yes, tanggapin mo si Jesus at the same time gumawa ka ng mabuti. Yun yung paniniwala ng So, kailangan talaga
kapag may sinishare tayo sa isang tao, kailangan talaga ipakita natin sa sa Bible mismo kung ano yung sinasabi ng Bible, ano talaga yung tinuturo ng Bible. Mahirap kasi kailangan talaga ng grace ni God para para mapaliwanag natin ng mabuti. Okay, so yun, mas maganda kung i-share magbigay tayo ng mga verse. Hindi lang yung sinasabi natin kasi minsan kasi kailangan kasi yung iba kasi kung hindi nila nakita sa Bible, hindi nila pinaniniwalaan. Kailangan din natin kung ano yung mga verse na dapat nating ipakita. Yan. Applicable na verse dito yung Ephesians, 'di ba? Ephesians 2:8-9. We are saved by grace alone through faith alone, no? So, yun, magpakita tayo ng mga verse. Okay, last na ito. Ayan. Ito, mas mahirap na tanong to. Okay, ano yung practical na paraan para ma-share ang gospel nang hindi nagiging condemning pero truth-filled? Paano mo i-share yung paano mo i-share si God or yung gospel na hindi ka nagko-condemn? 'Di ba? Minsan kasi may mga tao kasi na tara, makinig ka, punta kayo Bible study para para mabago naman yung buhay mo, 'di ba? Parang na 'yon. Parang minsan pag ganun yung pagkakasabi natin, parang kino-condemn na natin yung yung ini-invite natin. Ako po. Sige, Ate Faith. For me po, siguro po yung practical na way po para hindi ka makapag-condemn when sharing po yung gospel is yung dapat try pa rin po natin na maging like understanding pa rin. Kasi first of all po, hindi naman po natin talaga alam kung ano yung pinaniniwala ng tao na yun. Tapos gusto natin mag-share, dapat po, kapag gusto natin mag-share ng gospel, dapat yung thinking po natin before natin yun i-share sa kanila is hindi yung parang pilitin sila, but to just share it, like to do our job po for the kingdom of the Lord. Kasi kapag po kasi yung mindset mo bago ka mag-share, like parang, okay, I have a target na ganyan. Tas yung mindset mo before sharing the gospel to that person po, is parang gusto ko siyang baguhin, like, ngayon na sa moment na to na makakapag-share ako. Pero po kasi gano'n minsan parang nagiging po tayo, like parang nagiging forcing tayo dun sa person na yun. And minsan po kasi 'pag gano'n yung mindset natin parang mas napanghihinaan ng loob yung tao po Amen. na i-accept kasi nga po nako-condemn sila. Parang yun po, madi-discourage sila. So for me po is maging pa rin tayo, open-minded pa rin na hindi lang naman wag lang tayo mag-focus sa kung ano yung pinaniniwalaan natin. Dapat try din natin muna sila i-understand and unti-unti lang po dapat yung pag-share po. Yun lang po. Yan, tama 'yon, Ate Faith, no? Kailangan unang-una syempre ipag-pray natin yung mga target nating i-share, kailangan ipag-pray muna natin, no? Tapos yun nga, sabi ni Ate Faith, kailangan kilalanin mo muna yung taong i-share mo. Okay? So wag kang basta-basta huwag kang basta-basta tawag doon susugod ng sugod. Oo. Siyempre pag minsan yan parang tawag dito baka ma-offend natin sila, 'di ba? So simulan natin sa sa pag-ibig, 'di ba? Pag-ibig, hindi sa sa paghuhusga. So makinig muna doon sa tao. Makinig muna doon sa tao, 'di ba? Kung ano yung niya paniniwala, okay? So Meron pa daw siya. Meron pa, may add lang ako dun. Sige, Brad. Yes. Ang practical na paraan. Ako yung pag-share ng gospel, kailangan it was started from yourself. Kasi para makita ng tao na kung paano namumuhay ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi parang hirap i-share yan, yung gospel, na kung di naman nila nakikita sa mismong mag-share sa kanya. Kaya kailangan it was started from yourself. Amen. So, yun ang pinaka-the best doon. Kasi pag nag-share ka ng gano'n, nakita niya na ikaw ay nananahan ng Panginoon sa'yo, hindi na yung magdadalawang isip kasi kahit hindi mo sabihin at hindi mo ibigkas sa kanya, makikita na sa pagkatao mo. Amen. Yun ang... Ayan, tama yun, no?
So una yung nga kasama yun no, ibahagi muna yung yung sarili mong testimony no kasi mas madaling tanggapin ng tao kung ito ba yung ginawa ni Kristo sa buhay ko, 'di ba? So kailangan makita niya yun no. Kung makita yung yung testimony kung tunay na kung meron bang pagbabago, 'di ba? Kasi dati ganito ka. So ngayon ganito ka na ngayon, 'di ba? So kailangan makita, marinig niya yung testimony mo. So ikwento mo kung ano yung mga dating ginagawa mo nung hindi ka pa Christian, tapos ganito na ako ngayon. So mahalaga din sa taong sinishare mo, no? Makita yung testimony mo, makita yung pagbabago mo. Paano ka magsishare sa tao, 'di ba? Halimbawa, magsishare ka sa isang tao. Kilala ka na na ganito yung ugali mo, pangit, ganyan, 'di ba? So walang bearing, parang hindi maniniwala sa iyo yung tao. Then ipakita mo yung problema ng kasalanan ayon sa Biblia, di ba? So hindi ayon sa personal na opinion mo. So sabihin mo yung katotohanan ng may kababaang loob. So lahat tayo ay nagkasala at nangangailangan ng grace ni God. So dapat ganon. Pakita mo yung problema ng kasalanan kasi lahat naman makasalanan, di ba? Then bigyan natin ng diin yung ginawa ni Kristo kaysa sa kasalanan ng tao. So ano ba yung ginawa ni Jesus Christ para maligtas yung tao, 'di ba? Dapat ganon. So wag natin bigyan ng diin yung kasalanan ng tao. Bigyan natin diin kung ano yung ginawa ni Jesus Christ para maligtas yung tao. Then, yun, magsalita tayo ng grace, ng biyaya, ng katotohanan, kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Okay? Then, yun, unti-untiin mo siya hanggang makilala mo siya ng lubusan. So, wag kang pabigla-bigla, no? So, pag mag-share, huwag mong husgahan ng tao na makasalanan. So, hindi yan pupunta sa Bible study. So, may karagdagan po, mga kapatid? Ako po, may karagdagan. Sige. Depende din siguro po, Kuya Raymond, no? Kasi sa akin, at saka sa CCF din, nakikita ko paano siya na mag-share. Hindi naman nakilala na si Sharon. Alam mo, natatandaan mo yung bumili ako ng sunblock doon sa Muscat, yung nagtitinda, di ba? Tapos tinanong ko taga saan siya, anong pinapaniwalaan niya. Tapos sinyera ko siya, sabi ko, Jesus loves you. Sabi ko, tapos sabi ko, Christian po ako, born again ako. Sabi ko, naniniwala ako kay Jesus Christ as my Savior. Yun, yung gano'n, yung mga simple lang. Kasi sabi ko, yung John 3:16, yun, isa yun dapat sa marinig din nila. Kasi sometimes, mabilis lang yung oras. Yung makatanim ka lang ng isang verse, wala ka nang kailangan ipaliwanag. That's enough. And then later on, baka may ma-encounter siyang ibang Christian. Amen. Yun naman yung kapitbahay niyo, kaya kasama niya sa dorm na pwede mag-share sa kanya. At least, may naitanim na tayo. Yung iba naman, kahit sa mismong restaurant, yung asawa ni Pastor De Vera, di ba, sa CCF, imagine, nagsiserve lang yung na-share niya agad. Alam niyo, hindi naman kailangan formal or basta ang importante doon, hindi siya condemning. Huwag mo ituturo yung kasalanan niya. Huwag tayong mag-pinpoint. Ang sabihin lang natin, si Jesus lang. And then, siguro pagkilala na natin ang tao, pwede natin maging parang palabok na lang yung testimony natin. Kasi ang pinaka-main course doon is yung salita ni Lord, si Jesus. I mean, parang yung testimony natin, parang na lang siya, parang katunayan na lang, kung katunayan or proof siya na tayo ay binago na ni Kristo. Na tayo ay hindi na tayo dating ganon. Hindi siya yung main topic natin, yung mismong testimony natin. At the end, dapat marinig nila yung cross. Si Jesus talaga. And then, bahala na si Lord kasi hindi naman tayo ang nagliligtas eh. Hindi naman natin kailangan isabihin sa tao, ikaw makasalanan. Hindi. Ang ano lang doon, yung maramdaman niya, yung needs niya kay Kristo. And then the rest, yung Holy Spirit na si Jesus na, kung di man natin siya makikita muli, malay natin, magpapadala si Lord ng ibang tao na magtutuloy ng natanim no. May magdidilig doon. At para mamunga din yun. Yeah, maganda rin yun, no? Lalo na kung talagang yung mabilisan na pag-share lang. So, syempre, hindi mo na kailangan i-share yung testimony mo. So, i-share mo lang si Jesus ng mabilisan. Pero yung sa mga taong halimbawa nakapalibot sa atin na matagal na natin kilala, so kailangan makita yung yung pagbabago sa atin, no? Tsaka yun, yung continuous na pag-share sa kanila ng gospel. Amen. So po, meron kayong Ako may dadagdag. Sige, Brother Emil. Ako, nag-share ako kasi karaniwan sa mga kasama namin, yung iba hindi kilala, yung iba naman kilala. So, more on focus ko, parang dati ako kasi
Hindi rin ako naniniwala eh. Paano ko mapapaniwalaan na totoo ang Bible? So, sa pag-aaral natin, buti nga nabanggit mo yung simula ng first discipleship nung nakaraan, binanggit kung totoo ba talaga yung Bible, ano yung gospel. So, una-una, parang nagkukwento ako ng mga famous character. Amen. Sino si Noah. Alam ng lahat yan kasi meron mga movie kasi. Alam nyo ba na totoo yan na nasusulat yan? So, parang ganun. Gusto kong maging interesado sila. Kasi pag naging interesado sila, sino ba ako yung creator? Kasi karaniwan sa kanila, sa creation sila sumasamba eh, hindi sa creator. So, gusto ko, kinukuha ko yung pansin sa kanila. Magkukwento ko na very interesting topic na Bible, na nasa Bible. Gusto kong ma-open yung mind nila na bakit nasabi ni Brad John na ganito